Maraming mga tanong tayong nabitin, ano? Opo. Kaya doon po sa mga nagtanong, ngayon po ay bibigyan po natin ng daan ng pagsagot. Pero sa tulong ng ating Panginoon, hindi man kasi alam natin, dito na po natin ibibigay ang oras para sagutin ang mga nabinbig pang mga tanong. Ang totoo, hindi naman ho namin nababasa ang inyong mga tanong, kaya ang pagsagot namin on the spot din po yan. Ngayon ay bago ho natin yan tuluyang sagutin ang inyong pong magagandang mga tanong, ay balikan muna natin, kapatid na Camacho. Opo. Itong isang napaka-controversial na tanong eh. Sino ba ang tinutukoy doon sa Jeremiah 6:16? Yun. Kasi kung minsan, kapatid na Camacho, pinangangalandakan nila, sila ito. Tama. Kasi kinuha nila yung pangalan. Oo. Na hindi na kailasa ito kung bagitin man natin. Ito yung palasak na eh. Opo. Yung salitang ang dating daan. Yeah. Ngayon, ang kanilang hinahango para ikapit sa kanilang mga coordinating center, ginagamit nila yung 6:16. Tama po. Ngayon, ang napansin ko lang dito, kapatid na Camacho, bago ko ibigay sa iyo ito, napansin ko sa isang karatula nila, hindi ko alam kung dito ba sa Dasma o sa bayan. Nakakita ako ng isang coordinating center dyan na ang dating daan. Pero doon sa pagbinasa natin sa loob ng Biblia, ay pinutol nila yung kami man ay hindi paroroon. Ay, pinutol nila yun, dinugtong nila yung sa Zacarias, kami man ay paroroon. Yeah. Makikita mo, sabi nga, bawal magbawas. Bawal di magdagdag. Ito, bawas dagdag. Ngayon, kapatid na Camacho, ito yung ilalaborate natin, alang-alang doon sa nagtanong, iginagalang natin na wag nang banggitin yung kanyang pangalan. Opo. Saka yung maaari, sinesikreto niya na rin yung kanyang numero. Opo. Maaaring sa atin na lang siya nag-text, Opo. Igalang natin yun. Ngayon, Brother Camacho, sino nga ba? Yeah. Kanino ba tumutukoy yan? Yung salitang dating daan. Teka, may dating daan nga ba dyan? Mabuti pa't basahin natin para hindi tayo maligaw sa pag-aaral ng Biblia. Sige. Ilapag natin, kapatid na John Lloyd, ang aklat ng Jeremias 6:16. Ganito ho natin mababasa. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Tanong, nabasa niyo ho ba yung terminong dating daan? Wala po. Sa isang tapat na magbabasa ng Biblia, yung hindi niya lilikutin yung mga talata ng Biblia, yung honest sa pagbabasa ng Biblia. Nabasa niyo ba yung terminong dating daan? Ay wala ho, mga kapatid. Ang nabasa natin na gusto ng ating Panginoon na hanapin natin, ipagtatanungan niya ninyo, dating landas. Hindi dating daan. Dating landas. Anong meron sa dating landas? Sabi ng talata, nandoon ang mabuting daan. Kaya wala hong salita na dating daan, kapatid na Lino, sa talatang ito. Tandaan ho ninyo, mga kapatid, sa banal na kasulatan, hindi lahat ng daan mabuti. Tignan ninyo, babasa tayo ng isang talata bago natin ibalik sa atin pong kapatid na Lino na ating rabay. Diyan sa awit 36, talata ay 3, tuloy hanggang 4. Ganito ang wika. Ang mga salita ng kanyang bibig ay kasamaan at karayaan. Iniwan niya ang pagkapantas at paggawa ng mabuti. 4. Siya'y kumakatha ng kasamaan sa kanyang higaan. Siya'y lumagay sa isang daan na hindi mabuti. Hindi niya kinayayamutan ang kasamaan. Ayun. Kaya hindi lahat ng tawag dito, ng daan, mabuti. May daan anyan na batbat ng kasamaan. May daan na hindi kaaya-aya.
sa ating tong Panginoong Diyos. Ano ho? Yan. Kaya ho, mga kaibigan, mga kapatid, wag hong magdadagdag. Sabi nga ng Kalino Sa bagay, malapit na naman kasi ang eleksyon dito sa Pilipinas Andiyan na naman ang dagdag bawas. Pero sa pag-aaral ng Biblia, wag niyo i-apply. Tama naman. Walang dagdag, walang bawas, hindi niyo sasabihin ang dating daan ay nasa Jeremias 6:16. Sapagkat ang nasa Jeremias, hindi dating daan, mabuting daan. Saan nandoon ang mabuting daan? Doon sa dating landas na ipinahahanap ng ating Panginoong kapatid na Lino. Yun, naku po. Baka na naman to si kapatid na Patrick, magpasimula na naman manggigil ito. Abangan natin yung kanyang mga chat. Okay, napakaganda kapatid na Camacho ang introduction mo. Napansin ko lang doon sa binasa mong tala, isang daan na hindi mabuti. Ang nakakalungkot dito kapatid na Camacho, sa tuwing madadaanan yung programang yan, sa tuwing maririnig ko sa tuwing kukwentahin mo, sa tuwing babasahin mo, dapat nasusulat. Mahilig sila doon sa nasusulat. Tama, ang tanong nasulat ba? Wala Ayun ang sinasabi natin, nasulat. Wala sa Jeremias. Eto nga, kapatid na Camacho, kung saan nasusulat yung dating daan, hindi yun ang ginagamit. Naku, ganun ba? Kung saan naman, yung walang salitang dating daan, yun naman ang ginagamit. Siya nga, Parang opposite, baliktad Oo nga. nasa yung dapat, yung sasalitain mo, dapat nasusulat. Yan, ganda. Tanungin natin, yung ating mga kaibigan, gusto ba ninyong makita yung salitang isang daan na hindi mabuti? Masama nga itong daan, pinupunta ng tao. Oo nga, Kapatid na Camacho. Ngayon, kung nababasa naman ito, wala naman pala rito sa Jeremias. Sasabi, di kasi yung ilang bahagi ng kasulatan hindi inspired yun ang mga palusot Ngayon, alang-alang sa mga viewers natin at mga kaibigan nating sumusubaybay sa ating programa, kapatid na Camacho. Kasi napansin ko doon sa talata mo, isang daan na hindi mabuti. Ang tanong natin, yung bang mababasa ang dating daan masama ba pumupunta riyan? Yan. Ilalakaran ba yan? Saan ba siya nakasakop? Oo Sa nga. mabuting daan? O sa daang masama? Ang ganda. Ayan, tignan natin O sige po, baka naiinip na kayo na sana mabasa yung 22:15 ng Job. Uy, Tingnan natin. Kapatid na Camacho. Na-excite ako ron Yan. 22:15. Tingnan natin. Kasi yung inuna mo, isang daan na hindi mabuti. Yeah. Eto naman, pinupuntahan, masasama naman to. Pati naman. Ako babasa. Sige Ikaw na po. Paliwanag ha. Ikaw na. Gusto kong talata na binigay mo. Iyo bang pagpapatuloyan ang dating daan na nilalakaran o nanilakaran ng mga masamang tao? Kita mo yan? Maliwanag Sige, kapatid na Camacho, tuloy mo. Andito pala mga kapatid nakalagay yung dating daan. Bakit na naman kinukuhang talata yung Jeremias 6:16? Nawala naman doon ang terminong dating daan. Dapat ang nakalagay doon sa kanilang kapilya. Dapat hindi Jeremias 6:16. Tama. Dapat ang nakalagay, Job 22:15. Ayun nga lang, pag ito inilagay, ang sagwa ng dating. Walang aanib Kaya para may umanib, lilikutin ngayon yung talata ng Biblia. Nasa halip ng ilagay, dapat kasi pinalitan nyo na lang, hindi na lang dating daan nilagay nyo Dapat mabuting daan. Kapit sana Jeremias 6:16. Kaya malabo Kaya yung binasa natin sa awit, mayroon talagang daan May way talaga na hindi sa Diyos Alin ito? Yung dating daan. Na yung sa dating daan, ito daw ay nilakaran ng mga masamang tao. Patanong pa nga ito Pero mga kapatid hindi naman namin sinasabi na lahat ng membro masasama. Dito lang tayo bumasa. Dito lang sa talatang to. Kasi, yung talagang dumadaan naman talaga doon sa dating daan na nasa lumang tipan, masamang tao Mga palamura nga sila sa lumang tipan. Di ba? Yung mga lumalakad dyan sa lumang tipan na nasa dating daan, mga mapag-alimura yan Kung tuksuhin niya ng ibang pananampalataya, gano'n na lang kung yurakan nila. Sa lumang tipan yung Brother Lino. Di naman natin sinasabi, yung dating daan na lumabas ngayon, palamura. Na mapag-yurak sa kapwa-tao. Hindi naman. Bahala na kayo magpasya. Total, napapanood nyo naman. Ngayon, anong ibig sabihin? Ang dating daan, wala sa Jeremias 6:16. Ang nasa Jeremias 6:16 ay yung
mabuting daan. Aba, kapag sinabing mabuting daan, hindi ito suwain sa kautusan, Brother Lino. At take note, mga kapatid, take note, itong Jeremias 6:16, hindi ito prophecy para sa kaganapan sa bagong tipan. Kasi pagdating sa bagong tipan, ibang daan na yun. Ito dati. Mamaya, i-explica pa namin sa inyo ano ang kaibahan ng Jeremias 6:16 doon sa daan na nasa, nasa bagong tipan. Tutuloy ko muna ito, kapatid na Lino. Dito po sa mabuting daan na ipinag-aanyaya ng Diyos na hahanapin ng tao yung dating landas, no? Na nandoon yung napakaganda, yung mabuting daan. Alam nyo, mga kapatid, mga masunurin sa kautusan po ito. Yung mga taong sumusunod dito, lumalakad dito sa landas na ito, sumusunod sa mabuting daan, mayroon din silang paghahandog ng mga tupa. Sa lumang tipan ito, hindi ito propesiya. Ito'y declaration. Ito ay umiiral na, kaya nga ipinahanap sa kanila. Ngayon, tanong, kung ito, yung pananampalatayang umiiral ngayon, nagpapakilala na sila yung dating daan, gamit ang Jeremias 6:16, sakyan na natin. Meron ho ba kayong paghahandog ng mga tupa? Wala ho eh. Tanong, sumusunod ba kayo sa Ten Commandments na siyang sinusunod nung nasa dating landas, na may mabuting daan? Hindi rin. Yung mga nandito, nag-iikapo ito eh. Kayo naman tutol sa pag-iikapo. Hindi kapit sa inyo yung talatang ito. Kapit ito noon sa talagang mga naglilingkod sa ating Panginoon. Huhugutin ko yung isang talata na minana natin kay Kamenong. Total, nandito si Doc Benny Pelomino. Hugutin natin yung isang talata na mula sa kay Tatay Menong. Doon sa Isaias 2, talatay 3. Yan. Pansinin ninyo, no? Ito'y kapareho din, Brother Lino. Opo. Isaias, yan. At maraming bayan ay magsisiyaon at magsasabi, hali kayo. Tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, at tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan, at tayo'y magsisilakad sa kanyang mga landas, sapagkat mula sa Sion, lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Kaya yung mga sumusunod dito yung lumalakad sa dating landas na may mabuting daan, masunurin sa kautusan Aling kautusan binabanggit dyan? Di kasama Ten Commandments, Radilino, na siyang inaayawan naman ng grupo ng pananampalatayang nagpapakilala ngayon, kapatid Dalino. Yan, ganda ng ganyan tirada dyan, kapatid na Camacho, no? Ngayon, bago ko yan sundan, kapatid na Camacho, doon muna ako balikan ko yung Jeremias 6:16 mo. Kasi yung ayaw nung nakikita, ayaw nung nababasa. Gusto naman yung nababasa, hindi naman nababasa. Diba? Ngayon, gusto ni Doktor. Ngayon, balikan mo yung 6:16. Ay di pinakahanap ay mga dating landas. Kasi yung mga dating landas, andoon yung mabuting daan. Sabi ni Jeremias, magsilakad kayo roon. Ay sumagot yung kausap. Eto, sabi, ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Alam niyo, para tumama yan, tinanggal yung ilalim Ngayon, para maganda yung tunog, na pinapupunta sila ron, kumuha ng Zacarias 8:21. Tingnan natin, kapatid na Camacho, Ang ganda ng pagkakaputol, maganda nga naman. Magsiparoon kayo. Sumagot, kami man paroroon. Ang ganda Ang ganda ng tunog Tingnan mo, kapatid na John Lloyd 8:21 ng Zacarias. Tingnan natin. Ayan. At ang nagsisitahan sa isang bayan ay paroroon sa isa, na magsasabi, magsiparoon tayong madali na ating hilingin ang lingap ng Panginoon at hanapin ang Panginoon ng mga ukbo. Tingnan mo yung bandang huli. Ako man ay paroroon. Tinanggal yung ilalim sa Jeremias 6:16 na kami hindi paroroon. Abay, dinugtong ito. Ang ganda ng tunog. Ako man ay paroroon. Tingnan ninyo, mga kaibigan, mga kapatid, anong tawag sa pag-aaral na yan? ACGSS yan. Nag-e-edit pa. Opo. Galing mag-edit, no?
Ako, natatawa ko, kapatid na Camacho, kasi sa tuwing manonood ako ng programa nung araw niyan, lahat ng iyong sasabihin, lahat ng kukwentahin mo, dapat nasusulat. Oo nga, oo. Di ba, naririnig mo rin yan, di ba? Oo. Kaya nga tinatanong natin, saan nasulat? Sa kabila. Oo, di ba? Kung saan naman na nasusulat, hindi naman ginamit yun. Tama. Di ba? Okay, maganda yung tirada mo ron. Yung dating landas, dating daan, ano? Oo. Wala naman talagang dating daan doon. Nakalagay mabuting daan eh. Ngayon, ibig sabihin, doon sa binasa mo, kapatid na Camacho, hindi sila yon. Tama. Ayun, kung susundan natin, sige, sabihin na natin, yung rem na sa isnisip, kayo na yan. Ay, hindi kayo yun. Bakit? Yun na, inisa-isa mo na, walang ikapo. Ayaw ng Ten Commandments. Tama. Ayaw ng, ano pa, ayaw ng Saba. No? Ayaw nung tungkol sa malinis at sa marami. Paano magiging dating daan yan? Samantalang yung dating daan, masunurin sa mga batas. Kaya ang linaw ng Isaiah 2:22 Tama. Ngayon, pabayaan na ba natin sila? So at least nakita ng ating mga kababayan na yung nangahawak sa talatang ito, hindi naman talaga para sa kanila. Kumukuha lang sila, kapatid na Lino, ng talata sa Biblia para ikapit sa kanilang sarili. Pero kapag i-scrutinize natin, kapag kaaaralin natin, kumbaga ilalagay natin sa microscope, para makita natin kung talagang sila ito, na makikita ho ninyo, malayong-malayo na sila ito. At sa bagong tipan, pagdating sa bagong tipan, hindi na rin ang tao pinapalakad doon sa dating landas, na kung saan nandun ang mabuting daan. Bakit? Ano pinagkaiba? Kasi, doon sa daang na nasa bagong tipan, marami nang inalis doon eh. Hindi na umiiral doon yung utos, halimbawa, doon sa paghahandog ng mga tupa. Yung mga utos na nasasakop ng palatuntunan na laban sa atin. Kaya pagdating ng bagong tipan, ganito ang ating mababasa, kapatid na John Lloyd. 3 Gs ng Hebreo. Dito muna tayo sa 3 Gs. Tapos sundan natin sa Kapitulo 10 mamaya. Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito at aking sinabi, laging sila'y nagkakamali sa kanilang puso, ngunit hindi nila nakikilala ang aking mga daan. Kaya maraming mga tao ngayon taglay-taglay yung pangalang daan pero ang totoo, hindi nila talaga nalalaman yung daan ng Panginoon Kaya tingnan ninyo, doon sa Kapitulo 10, talatang 19 ng Hebreo. Yan. Sabi rito, tutuloy natin hanggang 20. 10:19 ng Hebreo. Yan. Mga kapatid, yamang may kalayaang makapasok sa daking banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. 20. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin. Sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid bagay sa kanyang laman. Dito po sa bagong daang binabanggit ng Biblia, ito ay bagong pakikipagtipan din ng Panginoon sa kanyang bayan. Wala na rito yung mga alituntunin ng pagsamba na may kinalaman sa mga seremonya ng paghahandog na laban sa atin. Kaya malaki na ang pagkakaiba pagdating sa daang nasa luma at daang nasa bagong tipan. Hindi na tayo ngayon pinapalakad doon sa pagtupad sa mga paghahandog sapagkat si Kristo na ang siyang inihandog. Kaya nga sabi rito na itinalaga sa atin sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid bagay sa kanyang laman. Ayun. Si Kristo na ngayon ang gumawa ng daang dadaanan ng tao. Tanong, yung bang kautusan ginawa ni Kristo, lahat ba yun? Nawala? Hindi ho. Ang sabi ng Biblia, ang inalis lamang yung mga palatuntunang laban sa atin. Ang Ten Commandments hindi naman laban sa atin Kakamping natin yan Yan pa nga ang nagtuturo kung paano tayo maging mabuting mananampalataya at kung paano tayo ituturo sa tagapagligtas. Kaya mga kapatid, inuulit namin, hindi ang Jeremias 6:16 ang nababagay na ilagay sa karatula at talata ng inyong mga bahay panuluyan o bahay sambahan. Dapat ang gamitin ninyo para umakma 22:15 ng home. Yun. Yan, kapatid Dalido. Kita ninyo, nabigyan pa kayo ng magandang karatula. Sana sa susunod, makita na natin yun, karatula nila, no? Oo. Yung 22:15, no? Para tumugma talaga. Oo.
Ayun nga yung galing-galing magsabing dapat nasusulat eh. Oo. Inuulit ko kasi ito yung nakakalungkot. Laging sinasabi sa lahat ng programa kahit wala na siya. Yung nire-replay lang yung kanyang programa madalas nating marinig yun eh. Opo, lagi. Oh. Lagi yun. Sabi, nasusulat ba yan? Yeah, oh. Diba? Kung galing yung nasusulat, ayaw namang ilagay. No. Kung yun naman wala, yun naman ang gustong ilagay. Diba? Siya nga. O, bahala na po kayo mga tagapakinig, mga nagsusuri o mga membro niyan. Oo. Sana po ay magkaroon na po kayo ng linaw na hindi po kayo ang tinutukoy sa Eremia sa SDC 6. Yan. Ang isa pa dyan, kapatid na Camacho, no? Basahin natin yung nasa awit 119. Oh, yan. Maganda. Simulan natin sa talatang 33 hanggang sa talatang 35. Yeah. Yan. Tingnan natin. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan at aking iingatan hanggang sa wakas. 34. Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan. Oo, aking susundin ng aking buong puso. 35. Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos sapagkat siya kung kinaaliwan. Nakita nyo, binanggit din dito yung daan. Binanggit din dito yung landas. May kinalaman sa utos. May kinalaman sa kautusan. Pero yung salitang ang dating daan, walang utos. Walang, ewan ko ba, kapatid na Camacho? Ako na nalilito na sa mga taong ito. Kaya nga termino ng Job 22:15, lakaran ng masamang tao. Kasi ayaw ng Ten Commandments ito. Masamang tao eh. Nakita na ayaw ng Ten Commandments. Ayaw ng pag-iikapo. Ayan, ibig sabihin, pag ayaw ng pag-iikapo, magnanakaw yan. Di ba, malaki stress niya sa hindi nagbibigay ng ikapo, magnanakaw? Ano tawag doon? Di ba, masamang tao yun? Ayan. Kaya yung mga mabuting tao, binasa ng kapatid na Lino, talagang nagpapahalaga sa kautusan. Kaya magbago na ho kayo mga kapatid. Ako, inaanyayaan ko kayo. Tapat kaming nagsasabi dito sa programang ito ng ayon sa kasulatan. Kung mahalaga sa inyo ang inyong kaligtasan, magsilayas na kayo dyan sa grupo na yan. O kahit masakit sa kalooban ninyo, umalis kayo dyan. Sapagkat hindi yan ang tunay na sa Diyos. Marahil nalinlang lang kayo. Nabiktima lang kayo ng maling aral. At kami naman, dito sa programang ito, ay umaasa. Kahit kayo nasasaktan, kahit kayo nagagalit sa amin, umaasa kami na lumiwanag ang ilaw ng ating Panginoon sa inyong mga puso at makita ninyo na nasa mali talaga kayong pananampalataya, kapatid Alin. Thank you po. Ayan, nag-aanyaya na po ang ating Panginoon sa pamagitan ng programang to, no? Kaya sa amin mo mga kaibigan, sabi nga ni kapatid na Adren, madaya ka na sa ibang bagay, wag lang sa reliyon. Tama. Di ba? Kaya kayo mga kaibigan, mga kapatid, kung totohanan lang naman ang nahanap natin, bakit hindi pa? Nakakalungkot nga. Balikan ko lang bago na yung marami pang tanong, kapatid na Camacho, no? Ayaw nga lang ikapo. Pero kung manghingi naman, sobra-sobra sa ikapo. Ito na nga. Ito na naman tayo. Daming abulo yan ito Oo nga. May record ka ba niyan? Sabi nga nung isa sagad na ka, Eli, wala na ho Di ba? Ayaw ng pang-ikapo, gusto kasi kung susumahin po ninyo, higit pa sa ikapo, ikinagpapahirap. Yung paboritong mga termino na kubang-kubana yung mga membro. Sa kanya nangyayari, mga kapatid Tignan niyo. Ang dami ng membro na talagang naubusan ng kayamanan. Pero dito sa Seventh-day Adventist, kahit na kami ay bigay ng pang-ikapo, lalo kaming umuunlad sa buhay. Amen. Bakit? May Diyos na nagpapala Tama. Yung pagbibigay namin ng ikapo, hindi naman yun namin panggagancho sa tao. Yun ay commitment namin sa Panginoon. Bakit? Ito kagandahan, mga kapatid, pag sumusunod ka sa Ten Commandments, hindi mo na naising magnakaw sa tao at sa Diyos. Tama. Yan ang tunay na samahang pananampalataya, kapatid Alin. Yan. Naku, nakita niyo, mga kaibigan, totoo po yung sinasabi dito sa programang ito. Ang nakakalungkot nga kung nababalikan niyo yung programa po ninyo, kung tayo nga, para tangan, 17 abulo yan.
Saan ba sila nakakita, di ba? Kaya nga yung hamon nung nga ni Kamenong nung araw Oo. kung saan kayo nakakita ng Seventh-day Adventist Church, puntahan ninyo. Yeah. Kung meron talagang 17 abulo yan diyan. Oh. Hindi nila naintindihan yung sobre natin nung araw Oo. Isang abulo yan, may 17 patutunguhan. Yeah. Tingnan nyo, di ba? Ako, ewan ko lang, Brother Camacho, kung dito sa Dasmariñas G, kung bawat oras, bawat minuto, umiikot ang offering Hindi. para umabot ng 17 abulo yan Oo. Di ba? Wala. Dapat isang abulo yan, 17 ang Yan. patutunguhan. Yun. Kaya mahilig talaga bumaluktot, Oo. Mahilig. Ako po, mga kaibigan, siguro po ay pansamantala, iwan na po natin. Sana naintindihan na po ninyo kung sino po yung tinutukoy sa Jeremiah chapter 6, verse 16. Oh, yan. Okay na po, malinaw na po ba sa inyo? Kung di pa malinaw sa inyo, mag-send po kayo ng mga tanong, pwede naman kayo mag-live. Yan. Ay, Brother Lino, pagbigyan mo lang ako. Kasi Sige po. nabanggit na kasi yung 7 abulo yan Ayan naman ayan na po. Eto, babanggit lang ako, 29 na abulo yan. Tinan ninyo. Ibig sabihin ko tayo, may 17 abulan, sakyan natin. Oo. Sa kanila may sigit pa. Higit pa. Babasahin ko lang muna yung 29. Sige. Kasi mga kapatid, sa amin maliwanag, isang abulo yan, mayroong 17 patutunguhan. Ito, hindi patutunguhan, talaga abuluyan to abuluyan sa lugar na pagsamba. Tulungan sa regular na prayer meeting. Pangatlo, abuluyan sa regular na pasasalamat. Pangapat, kapag magpasalamat ang isang individual, may tinatawag na Google. Pangalima, kapag magpapasalamat ang isang individual, may tinatawag na hain. Pang-anim, hain sa pasasalamat sa kapatiran. Google sa pasasalamat ng kapatiran. Hain sa pasasalamat sa kapatiran, mid-year. Pang-siyam, Google sa pasasalamat ng kapatiran, mid-year. Pang-sampu, local fund, expenses ng lokal. Pang-11, ambagan para sa bayad sa kuryente sa lokal. Ambagan para sa bayad sa tubig sa lokal. Ambagan para sa bayad sa telepono, sa internet, sa lokal. Pang-14, ambagan para sa Bible exposition, ambagan para sa indoctrination, pang-16, global evangelization, yung tinatawag nilang CE. Ito'y para sa gawain ng kanilang kinikilalang Diyos na puno. At pang-17, hain sa pasasalamat ng lokal. Pang-18, Google sa pasasalamat ng lokal, hain sa pasasalamat ng division. Nakakangalay na, kapatid na Lino. Nasa 20 pa lang ako Google sa pasasalamat ng division. 21, officer emergency meeting. 22, ambagan para sa birthday ni Mr. Blanc. Pakalain mo, pati yung birthday, may ambagan din, may abulian din. 23, ambagan para sa pagpapakain sa mga dinudoktrinahan sa pag-attend ng Bible exposition. 24, regular na pledges sa may malaking sweldo. Ambagan para sa maintenance ng lokal. Tulungan project. Ito yung kay kuya, kung tawagin nila. Ambagan sa pagpapakain ng kapatid tuwing pasasalamat. Yan, weekly po yan. Ambagan sa pagpapaayos sa sasakyan. Paminsan. Ambagan sa, itong pagpapaayos sa sasakyan, paminsan. Pero yung ambagan, tuloy-tuloy. 29, ambagan sa pagrenta ng sasakyan. Ang dami nito, 29. Kung dadagdagan ko pa to, malulula kayo. Sasabihin nyo talaga, wala na, Eli, sagad na. May abulo yan pa tuwing linggo may hain sa monthly pasasalamat. Abulo yan para sa TV. Naku, hanggang 29 lang pala muna ako, kapatid Dalino. Mauubos oras. Nakita ninyo? Kaya kung magparatang kayo sa SDA na may 17 abulo yan, mas malala pa pala sa kanila. Kapatid na Camacho. Meron pa silang abulo yan sa bulletproof na sasakyan Kita po ninyo? 29? 29 lang, kailan lumagpas na ako sa binasa. Nga, kaya lang, nakakapangalay. Kung may sa'yo, mauubos ang oras, di ba? Mauubos oras, hindi ko pa naubos. Kaya wag kayo magpaparatang, bumabalik lang sa inyo. Tingnan nyo, 17 kaming abulo yan. Wala naman kami 17 abulo yan. Isang abulo yan, 17 ang patutunguhan. Sa inyo talaga, 29 hindi lang tinapos, nakakaubos lang ng oras. Higit 40 itong nakalista rito Ayan. Kaya maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid at kapatid na Camacho. Ayan.
Siguro, dadako na tayo sa tanong, kapatid na John Lloyd, doon sa mga bago at sa mga dati, ano? Bigyan na natin ng pagkakataon sila. Kung napakarami naman yan, naku, balikan na lang natin uli sa susunod na linggo. Tama. Yan. Sige po. Maraming salamat po. Milbert Magtagad Ayawan. Utos ng Diyos na patayin ang lalabag sa weekly Sabbath. Nasunod ba? Meron pa siyang hindi ko alam kung natatawa siya o nanlalait. Oo nga, ano? Meron pang hehe pa. Oo. Pero alam ko, ito parang hindi SDA, kapatid. Malamang. Kaibigan natin. Kaibigan na lang natin. Oo. Bagamat yung ganyan ng kanyang tanong, sa tanong niya yan. Oo, wala tayong magagawa. Sige, magandang hapon sa iyo, kapatid na Milbert Magtagad Ayawan. Ay, God bless po. Maganda ang inyo pong tanong. Ngayon, yung tanong po na ito, bago ko ibigay ka kapatid na Camacho, yung utos na patayin, yan po ay utos na kahatulan. Opo. Ngayon po, yung utos na yan ng kahatulan, wag po ninyong sasabihin sa tanong po ninyo na Sabat lang po, pag lumabag, pinapatay. Ay, hindi po. Oo. Kahit na yung mananamba sa Diyos-Diyosa, pinapatay pero pagdating sa atin, bakit hindi pinapatay? Oo, yan. Ay, yung mga manlalasing anong araw, kapatid na Camacho, pinapatay Oo. Bakit ngayon hindi pinapatay? Oo, yan. Bibigyan mo na ng isang talata bago ko bigay sige sa'yo. lang po. Tingnan nyo, sa ngayon, maraming manlalasing, bakit hindi pinapatay? Oo. Di ba? Sa panahon nila, pag manlalasing, pinapatay. O pakinggan ninyo. Dito sa Kapitulo 18 ng Aklat ng Deuteronomy. Ayan, tingnan natin. Tama ba? Nasa 21 ng Deuteronomy. Ayan. Sa talatang 20 hanggang sa 21. Yeah. Ayan, tingnan natin, ha? Yan. Bago ko ibigay kay kapatid. Kasi namimili lang sila. Tama, Chapter 20 ng 21 ng Deuteronomy. Verse 20 at 21. Maganda kasi yung tanong nito ni kapatid na Milbert. Oo. Namili lang. Oo. Bakit weekly to? Kasi sarap na sarap sila sa Sabat Oo nga. Ngayon, sabi natin, hindi lang Sabat ang pinapatay, napakarami Tama, tulad halimbawa lang nito, kapatid na Camacho. sige. At kanilang sasabihin sa mga tanda sa kanyang bayan, itong aming anak ay matigas na loob. Mapangimagsik na ayaw niyang dinggin ang aming tinig. Siya'y may masamang pamumuhay at manglalasing. Talatang 21. Ayan. Babatuin siya ng mga bato ng lakat ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya'y mamatay. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo at maririnig ng buong Israel at matatakot. Yun. Hindi lang Sabat ito, kapatid na Camacho kung ito'y paiiralin mo ngayon, ubos. Ubos. Ang dami manginginom. Wala namang titinda ng alak. Kaya yan pagpatay, utos po ng hatol, kapatid na Camacho. Totoo na yung pagpatay, yung hatol, utos ng Diyos. Walang tumututol po dyan, mga kapatid. Pero ang tanong, kanino ba nakaugnay? Kanino ba pinatutupad yung utos na ito ng kahatulan? Tingnan ninyo sa isang talata ng banal na kasulatan, buhat sa Aklat ng Awit, 147. Yan, talatang 19 muna. Ganito ang atin pong mababasa. Kanyang ipinabatid ang kanyang salita sa Hakob, ang kanyang mga palatuntunan at mga kahatulan sa Israel. Kanino daw po? Sa Israel. Tanong, sakop ba ang ibang bansa? Tuloy natin sa 20. Siya'y hindi gumawa ng gayon sa alinmang bansa at tungkol sa kanyang mga kahatulan. Hindi nila nalaman, purihin ang Panginoon. Kanino po ibinigay ang kahatulan? Yung tinatawag na sibilo sa bayang Israel. Hindi ibinigay sa iba. Kaya nga sabi ng Kalido, kung ito umiiral ito at sakop tayo ng sibilo na ito na inilagay sa Israel, ang dami ng patay na manlalasing ngayon. Di ho ba? Pero bakit napapansin ninyo yung mga manginginom, yung mga manlalasing, hindi sila pinapatay? Sapagkat hindi tayo sakop ng batas na yon. Ito pa isang talata. Doon sa Levitico 24:16. Levitico 24:16.
ang lumapastangan sa pangalan ng Panginoon, papatayin walang pagsala. Ang dami ngayon lumalapastangan sa pangalan ng Panginoon eh. Tanong, pinapatay ba sila? Hindi. Bakit hindi sila pinapatay? Simple lang ang sagot. Hindi sila sakop ng kautusang sibil na ibinigay sa bayang Israel. Ano? Eto pa. Doon sa Exodo 20, talatang 3. Ganito ang ating mababasa. Punta na tayo kapatid doon sa Exodo 22:20. Yan. Yaong maghain sa anumang Diyos, maliban sa Panginoon lamang, ay lubos na papatayin. Ang daming naghahain sa mga ani-anito. Sa kanila mga kinikilalang Diyos, di rin sila pinapatay eh. Kasi hindi sila sakop. Akyat mo sa talatang 19, ano pa? Sino mang makiapid sa isang hayop ay papatayin, walang pagsala. Pati nga yung paggamit sa hayop eh. Makikipag-sex sa hayop, papatayin din eh. Pero marami na ngayon gumagawa nyo, yung mga adik-adik, Bradelino. Binabanatan yung mga hayop eh. Pinapatay ba sila? Hindi. Bakit? Hindi sila sakop ng batas na ito eh. Bakit hindi sila sakop? Sabi nung binasa natin doon sa awit, ito'y para lamang sa bayang Israel. Hindi kabilang ang ibang bansa. Alin ngayon ang patuloy na umiiral na dapat sundin ang buong sanlibutan? Yung araw po, yung pagsunod sa 10 utos. Kasama yung pangingili ng Sabat. Ang tinititigan lang ninyo kasi mga kaibigan, mga kapatid, yung Sabat lang. Akala ninyo yan lang ang may utos ng pagpatay. At yung inyong mga pagtuya, hindi yung makakatulong yung mga kapatid. Ang gawin ninyo, i-open ninyo ang inyong isipan, hanapin ninyo ang tunay na katotohanan, makikita ninyo, ito palang sibilo na ito para lamang sa bayang Israel, katulad ng binabanggit doon sa awit 147, talatang 19 hanggang 20. Ang patuloy na umiiral at hindi nagtatapos na kautusan, ito'y 10 utos at ang ilang pang bahagi ng kautusang umiiral hanggang sa panahon ni Kapatid Dalino. Okay, thank you po, kapatid na Camacho. Ayan. Sige po, next question po. Saan mabasa? Si yung ating kaibigan, si Milbert Magtagad Ayawan. Saan mabasa sa bagong tipan na utos sa Kristiyano ang ikapo? Matindi. Sige po, kapatid na Camacho. Saan nga talata yung kapatid na John Lloyd? Ibigay ang kay Cesar, ang kay Cesar ay kay Cesar at sa Panginoon ang sa Panginoon. Sige po. Anong ibig sabihin nun? Alam niyo yung talata, nawaglit lang sa akin, Ibigay kay Cesar ang kay Cesar at sa Panginoon ang sa Panginoon. Lakit dito mga kapatid, yung paglilingkod sa Diyos, ibigay natin ang buong paglilingkod natin sa Diyos. Kasama pag-iikapoy sa paglilingkod sa Diyos. At ang isang talata pa, doon sa aklat ng Mateo. Saan talata yun muna? 22-21. Yan, 22-21, lapag muna natin. Yan. Sinabi sa kanya, kay Cesar na kayo'y, nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Cesar, ang kay Cesar, at sa Diyos, ang sa Diyos. Yung pag-iikapo, mga kapatid, sa Diyos yan eh. Yung paglilingkod sa Diyos yan eh. Yung pakikipagtipan, bigay natin sa Diyos. Yung buwis, ng pamahalaan, bigay natin kay Cesar. Iba ang kay Cesar, iba ang sa Panginoon. Sa Panginoon, ang pag-iikapo, hindi po dapat inuumit. Dapat ibinibigay natin ito. Sa Diyos po yan eh. Tingnan ninyo ang aklat ng Mateo pa. 23, kung hindi ako nagkakamali. Sa aklat ng Mateo 23, talata ay? 23? Ikapo ba? Opo. 23. Yan. 23. Tingnan ninyo talatang ito. Sayang, hindi ko dala yung isa kung ang sabi rito, Meron naman dyan eh. Saba ninyo mga iskriba at mga parisiyo, mga mapagpaigbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng mga ikapu ng yerbabuena at ng anis at ng kumino at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan. Na dilit iba, na dili
Iba't ang karunungan at ang pagkahabag, ang pananampalataya. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin yaong iba. Ano ibig sabihin ng talatang ito? Marami sa mga eskriba at mga pareseyo, nagbibigay sila ng mga ikapu, nagbibigay sila ng mga anis at ng kumino. Kaya lang meron silang napapabayaang mahalagang bagay din na hindi nila ginagawa. Ano ito? Yung pagkahabag, katarungan, pananampalataya. Itong mga ito, hindi ginagawa ito ng mga eskriba at pareseyo. Pero sagana naman sila sa pagbibigay ng ikapu. Pero sabi ng Panginoon sa talatang ito, dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabaya ang di gawin niyang iba. Yeah. So, ibig sabihin, hindi inaalis ng Panginoon yung pagbibigay ng ikapu. Ang gusto ng ating Panginoon, kapag magbibigay ka ng ikapu, dapat hindi mo pababayaan ang mahalagang bagay ng kautusan. Katulad halimbawa ng katarungan, ng pagkahabag, ng pananampalataya. Yon. Sino nagsasabi nito? Ang ating Panginoong Kristo. Ayan. Makakadagdag pa dyan, mga kapatid, pag binasa po ninyo, yung salita ng buhay na translation. Ayan. So, meron bang utos si Kristo ng pag-ikapu? Meron. Ito, isang talatang ito. Wala kayong mababasa. Ito, challenge doon sa nagtatanong. Kasi may nabasa na kami. Ito naman tanong. Saan nyo naman mababasa sa Biblia? Na verbatim na sinabi ni Kristo, huwag kayong mag-iikapu. Yan. Kasi may nabasa verbatim Dapat mag-ikapu Kayo naman nagcha-challenge namin. Saang talata mababasa verbatim o word for word, katulad ng inyong hinahanap, na sinabi ni Kristo, huwag kayong mag-iikapu, kapatid Dalibo. Yan. Naku po. Meron na agad kayong challenge. Ayan. Assignment. Assignment na po. Talaga naman. Baka si Patrick nito gigil na gigil na. Ayan, thank you po. Next. Siya uli, ang sipag nito magtanong, para saan at kanino ba ang ikapo? Sa mga Hudyo yun, hindi sa SDA. Aba? Parang nagkamali yata ng tanong ang kapatid na Milbert. Ano tingin ho ninyo sa mga Hudyo? Hindi rin ba sila SDA? Siguro tiyap-tiyapin natin, ano ba ibig sabihin ng SDA? Sabi nga ng kapatid na na Benny, baryahin natin. Pag sinabing SDA, Seventh-day Adventist. Mga taong nangingilin ng Sabat at naghihintay kay Kristo. Tanong, yung bang mga Hudyo nung araw, hindi ba nangingilin ng Sabat? Nangingilin sila. Pangalawang tanong, yung bang mga Hudyo, hindi ba sila naghihintay kay Kristo? Naghihintay rin sila. Kaya lang mayroong dalawang Hudyo na naghihintay kay Kristo. Nang dumating si Kristo, hintay pa rin sila ng hintay kay Kristo Yung isa naman na naghihintay kay Kristo, naniwala, dumating na ang Kristo ng Diyos. Ayan, Kaya mga Seventh-day Adventist din yung mga Hudyo yung tanong ninyo, para kanino ba yung pag-ikapu? Sabi niyo sa mga Hudyo. Adventist din yun Seventh-day Adventist din yun Kaya sa tingin ko, kailangan yung iayos ang inyong tanong. Sapagkat mali ang pagkakahanay ng inyong iniisip na akala ninyo yung mga Hudyo, hindi sila Seventh-day Adventist. Mga Seventh-day Adventist po sila. Yan ang katotohanan kapag Biblia ang ating pagbabatayan, mga kapatid. Okay, thank you po. Ayan. Maraming salamat. Ang isa pang gusto kong linawin dito akala niya yung pag-iikapu sa Hudyo lang. Hindi rin niya alam, nabasa sa Matandang Tipan, pati yung pag-uutos ng love offering. Love offering. Hindi lang niya sabi, saan nyo kami ninanakawan? Sa ikapu at sa mga handog. Handog. Akala niya yung handog para sa Kristiyano lang. Hindi niya alam kasama rin sa Matandang Tipan, sa mga Hudyo binanggit Correct. Sila, nagbibigay din sila ng handog Yan. Ba't kayo nagbibigay? Sa Hudyo lang din yun Yun. Kaya nga ako nalulungkot doon sa tanong, parang laging, hindi naman sa SDA, may Kristiyano ba? Correct. Kinukuha lang yung ikapu. Tulad ng tanong kanina, Sabat lang, alam niya papatayin. Yeah, Ito naman yung sa ikapu, hindi niya sinasama yung pati yung handog Tama. Sa Israel din ang binigay. Di ba? Ay, halata na yung tanong Halata na yung tanong. At saka, meron kayong hindi nabasa. Si Abraham nagbigay ng pag-ikapu. Hindi naman Hudyo si Abraham.
Wala pang Di ba? Hudyo. Hindi naman Hudyo si Abraham, pero nagbigay siya ng 10. Dapat maging malawak ang inyong isipan. Maliho ang iniisip ninyo ng pag-10 para lang sa mga Hudyo. Kasi kung ganun ang tanong, kapatid na Camacho, yung parating, ay hindi yan para sa Kristiyano, para Oo. lang yan sa mga Israel, sa mga Hudyo. Oo. Ay, yun namatay si Kristo, hindi naman talaga tayo active, narurod talaga eh. Oo. Kamatay kay sa mga Hudyo rin eh. Tama. Ay, tinatanggap nila, ay, for God so loved the world, sino man ang sumampalataya. Oo. Sinasama na nila sarili nila. Oo. Samantalang kamatayan na eh, pumatay yung mga Hudyo. Tama. Ay, si Kristo, tunay na Hudyo. Mga alagad, tunay na Hudyo. Oo. Pero pagtanggap kay Kristo, gusto nila isama sarili nila. Yeah, oo. Di ba? Eh, Yun ang madagdag ko na, Sige, napapasarap sige. tuloy tayo. Yeah. Diyan sa Roma 9:4. Yan, ako po. Tingnan nun ninyo, ha? Tingnan natin kung saan kayo malalagay ngayon. 9:4 ng Roma. Napawang sa mga Israelita, sa kanila ang pagkukupko, at ang kalwalhatian, at ang mga tipan, ang pagbibigay ng kautusan, ang paglilingkod sa Diyos, ang kapangakuan. 5. Nasa kanila ang mga magulang, at sa kanila nagmula ang Kristo sa laman na siyang lalong sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakailanman. Balik natin sa 4. Eto, isa-isay natin. Sabi rito, sa Israelita raw ibinigay yung pagkukup-kup. Hindi. Bakit kayo ngayon, tinatanggap ninyo na kayo ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos? Yan. Di ba pagkukup-kup yan? Yan. Sa Israelita yan ibinigay eh. Ano pa? Naniniwala kayo na kayo tinakpan ng kaluwalhatian ng Diyos. Siyempre sa Israel lang din yan. Di ba? Yung paglilingkod sa Diyos. Sa Israel. Panayang palakpak pa nga ninyo eh. Palundag-lundag. Yung paglilingkod sa Diyos din yan eh. Sa Israel din. Di ba sa Israel din yan eh. Ano pa? Yung pangako. Bakit nakikipangako kayo? Sa Hindi Israel naman din din sa inyo ibinigay, sa Israel din yan. Nangyayari dyan mga kapatid, choose and pick ang tawag dyan. No? Kung ano lang yung gusto ninyong sundin, ano lang gusto ninyong paniwalaan, doon lamang yun lang ang inyong kukunin. Pero hindi ninyo kukunin yung liwanag na nasa Biblia. Lahat ng ito sa Israel ibinigay. Bakit ibinigay sa Israel? Para naman ibahagi sa atin. Yun ang naging pagkukulang sa pag-aaral ninyo. Kaya nga sabi ng Roma 11, huwag na natin lagay talata. At least, isi-shortcut ko lang. Kaya sabi ng Roma 11:17, na tayo iniugpong sa olibo. Kaya kung ano yung katas ng olibo, yung mga Hudyo, yun din ang susundin natin. Kung sila sumusunod sa kautusan, susunod din tayo. Kung sila nag-iikapo, mag-iikapo rin tayo. Kung sila hindi magnanakaw, hindi rin tayo magnanakaw. Yan po ang liwanag na nasa Biblia. Ang laban dito, ang sabi ng Biblia, ang laban dito, hindi sa Diyos, kapatid Dalino. Okay, thank you po. Ayan. Sige po, maraming salamat po. Next question. Ba, siya uli? Talaga? Excuse me lang dito sa nagtatanong na ito. John Lloyd, bigyan natin yung iba ang tanong ha. Next. Sige, sasagutin natin ito. Pagka bigyan muna natin daan yung iba ha. Sige, lagay mo lang doon sa tanong na yon. Kay Wilbert na yon, kay Milbert. Yung kanina, yan. Huwag mong ilis, meron na siya comment ha. Huwag mong ilis, Sabat lang pinag-uusapan dyan. Basa 35, Moses assembled the whole Israelite community and said to them, these are the things the Lord has commanded you to do. For 6 days work is to be done, but the 7th day shall be your holy day, a day of Sabbath, rest to the Lord. Whoever does any work on is to be put on that. Do not light a fire of any of your dwellings on the Sabbath day. Ito yung pagpapaningas na binanggit nyo sa talatang papatayin. Sinagot na nga natin na hindi lang Sabat. Sabihin natin, umiiwas tayo sa Sabat. Hindi. Utos nga ang hatol na patayin. Mayroon talagang utos. Pero huwag mo sasabing Sabat lang ito. Kasi talaga namang mayroong utos na patay Ang tanong na lang dyan, para kanino? Yan. Yung utos na pagpatay. Hatol yun angko para lang sa Israel. Sige. Kaya hindi namin iniiwasan yung Sabat. Ipinapaliwanag namin yung hatol ng kamatayan sa lalabag sa Sabat. Hindi lamang ito ibinibigay na parusa para sa araw ng Sabat.
kundi para din sa mga mangingin, mapanglasing, doon sa mga Mananamba sa Diyos-Diyosan. mananamba sa Diyos-Diyosan, yung gumagahasa sa hayop, yung mapagsambitla ng mali sa pangalan ng Panginoon, nilalapat din yung hatol na kamatayan. Kaya wala tayong pag-iwas, dinadagdagan pa nga natin. Di ba? Hindi natin iniiwasan. At sinasabi nga natin, utos talaga ng Diyos yan eh. Kaya lang, para kanino ibinigay? Niliwanag sa atin nga ng aklat ng mga awit, 147, 19 hanggang 20, na ito ibinigay sa bayang Israel. Tutulan mo yung awit. Napalitawin mo na yung kahatulan dyan, hindi ibinigay sa kanila. Ulitin nga natin kapatid na John Lloyd. Gigil ako eh. 147, talatang 19. Ayan. Tignan mo ha. Hanggang 20. Sige. Gigil tuloy itong partner ko. Hindi lang Yeah. ito, pati si Patrick, kaya na, Ito, pag di pa nito naintindihan papaano kita kay Patrick. Papa-aresto kita. Kanyang ipinabatid ang kanyang salita sa Hakob. Ang kanyang mga palatuntunan at mga kahatulan sa Israel. Ulit. Kanyang ipinabatid ang kanyang salita sa Hakob. Ang kanyang mga palatuntunan at mga kahatulan sa Israel. Tuloy. Maliwanag na yan, ha? Siya'y hindi gumawa ng gayon sa alinmang bansa tungkol sa kanyang mga kahatulan. Kita mo yan? Hindi nila nalaman. Purihin ninyo, Panginoon. Ang liwanag, tututulan pa ba natin yan? Diba? Yung civil law para sa Israel. Sa Pilipinas, mayroon din tayong kasarinlan patungkol sa civil law. Ang ibang bansa, ang Amerika, meron din silang sariling civil law. Iba ang civil law sa Israel, iba ang civil law sa iba't ibang mga bansa. Yan ang dapat po natin maintindihan. Huwag ninyong ikakapit. Yung parusang kamatayan ay nakalapat doon sa lalabag sa araw ng Sabat. Pati Sabat, tatanggalin ninyo. Hindi ganon. Parang sinabi na ninyo na kapag inalis na yung kahatulan, pati pinagkakapitan na kapag nag-rape sa hayop yung utos na, huwag mong babanggitin pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan hindi na ngayon bawal na gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Hindi ganun mga kapatid. Unawain natin ang Biblia ayon sa larger context nito. Yan. Kaya talata nyo, isa lang yun, dinagdagan pa nga namin huwag nyo ikasama. Ngayon, eto, ang pangalan po nun? Milbert, Magtagad, Ayawan. Eto, kapatid na Milbert. Hindi natin alam. Kung hindi ka naman Seventh-day Adventist, at gusto mong makipagtalakayan, pwede nating pag-usapan. Yan. Sino man, na gustong makipagtalakayan, open po si Brother Fernando Baisa Camacho Jr. Pag-usapan natin sa Russia TV. Yan. Ang akin lamang pakiusap, pag kayo'y makikipag-dialog, dapat kita ang ating mga mukha, sasabihin ang tunay nating pananampalatayang kinaaaniban, at walang, at gamit ang tunay na pangalan. Yan lang, napakasimple lang ng ating pag-uusapan natin yan, upang kayo po ay madala namin sa katotohanan, kapatid Dalin. Okay, thank you po. Ayan, Brother Milbert, Magtagad, Ayawan. Narinig naman ninyo yung paanyaya ni kapatid na Camacho. Kung gusto po ninyo na makipag-dialogue, kasi dito po sa inyong mga tanong, halos ang inyong mga tanong, halata naman, Kaya, kung papayag po, payag po kayo, si kapatid na Camacho. Yes, Doon sa kanyang programang DevCon, Sige po. Yan, si Patrick Gonzales. Ayan. Magandang hapon po sa iyo, kapatid na Patrick. Ano po ba ang true meaning ng religion? May kinalaman po ba ito sa ating salvation? Ano po ba ang masasabi ninyo na ang SDA daw ay religion na pinagbintangan at dinawit ang ating bayani na si Andres Bonifacio? Na siya daw ang nagsabi para po
ano yan, intact ang aking utak at puso nang marinig ko ito. Grabe, manligaw. Talaga ang mga ehente ng dragon. Oh, grabe, nakakagigil. Sarap po talagang pagsasabunutan. Papangalanan ko na to si Patrick na si Andres. Alam nyo, nakakatuwa ito no? Oh. At least sa mga nanonood, sa mga nakababasa nito, at least kahit paano, nababawasan ng stress no? Oo. Nawawala yung tanong na panggalit no? Kaya nga. Sige, kapatid ba? Yeah. Okay. Ano ba, unahin natin yung ano ba ibig sabihin ng relihiyon? Okay? Kung ang relihiyon, kukunin natin sa wikang Latin, yan ay nasa relegare. No? Dalawang Latin na pinagsama, yung re at saka yung leheyo. Nang pinagsama, relegare. Ang ibig sabihin ng re ay muli. Then, legare ay, tawag dito, ugpong. Ano ho? Yan. Relihiyon, relegare, muling pag-uugpong. Muling pagbabalik. Muling pagpapanauli. Kaya nga, sa ibang termino niyan ay reunite. Okay? Ngayon, kung mayroong muling pag-uugpong, ano ang pinag-ugpong? Yan. Sa aklat ng Henesis, makikita ho natin na nang magkasala ang tao, nahiwalay ang tao sa Diyos. Upang muling maibalik ang tao sa Diyos, kinakailangang maihain si Kristo. Kaya si Kristo ang gumawa ng daan upang ang tao muling maiugpong, muling maibalik sa nawalan niyang ugnayan sa Diyos. Ito ang ibig sabihin ng relegare na isinaling relihiyon sa wikang Tagalog. Kung ang pagbabasihan natin ay wikang Latin. No? Tandaan ho ninyo, yan ay wikang Latin, hindi yan wikang Grego. Ngayon, kung titignan naman natin ang kahulugan nito sa wikang Grego, ganito naman natin mababasa sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, Brother Lino, talata niyan ay 7 ba yan? Alin. Yung dalisay na relihiyon? 1:17. 1:17. Sige, lapag po natin. Yan. Really? Teka ha? Kasi meron akong gustong makita dyan eh. Ang dalisay na reliyon at walang dungis ay ito. Yan, no? Sige po, tingnan natin. Nasa Santiago. Santiago 1 yan. Sa Santiago 1. 1:27 yata yan. Nga, 27. 2. Tama ba? Tingnan natin. At di tayo papayag, di natin mabasa yan. Ano? Kasi mahalaga yung talatang yan eh. Dahil ito, taming binubuklat. Ito na pala. Thank you, kapatid na John Lloyd. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao sa kanilang kapigatian. At pag-ingatang walang dungis ang kanilang sarili sa sanlibutan. Yung salitang relihiyon sa talatang ito, nasa tekstong Grego na treskia. Ang ibig sabihin ng treskia, gawaing pakikipag-ugnay sa Diyos. Hindi nalalayo ito sa terminong Latin na relegare. Yun. Kasi yung relegare, pakikipag-ugnay din sa Diyos eh. Treskia, pakikipag-ugnay din sa Diyos. Yan. Na ang dalisay na relihiyon, yung dalisay na treskia, binubuo ng dalawang bahagi. Ano yung unang bahagi? Pagdalaw sa mga ulila, sa mga babaeng bao. Ay, ano ibig sabihin yan? Kumakatawan yan sa pagkakawang gawa. Ano? Simbolismo ng pagcha-charity. Ano naman yung ikalawa? Ang ikalawa, pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Ano naman ang ibig sabihin nito? Ito naman ay kumakatawan sa pagpapakabanal. Na ang sabi sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, talata 23, tama ba? 14. 14. Ako lagi kong kinukonsulta sa aking rabay eh. Siya kasi teacher ko eh. Hebreo 12. Tingnan natin. Na yung ikalawa ay may kinalaman sa pagpapakabanal. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. At ang pagpapakabanal
na kung wala ito'y, sino man di makakakita sa Panginoon. Ano ibig sabihin? Yun palang relihiyon sa kahulugan ito, may kinalaman sa salvation, Brother Lino. Yan. Maparelegare, mapatriskiya, parehong may kaugnayan, may kinalaman sa kaligtasan ng tao. Kaya yung nagsasabi na ang Seventh-day Adventist relihiyon, maliho. Ang Seventh-day Adventist hindi isang relihiyon. Ito'y isang iglesia. Nasa loob ng iglesia, itinuturo ang tunay na at dalisay na pagrirelihiyon. Yun. Yan ang kaibahan natin sa kanila. At yung sumagot na ang nagsabi daw, Brother Lino, na yung Seventh-day Adventist relihiyon, si Andres Bonifacio. Biruin po niyo, sinama pa si Andres. Sabi ko nga kung tinuloy-tuloy natin yung question and answer, baka isinagot na rin si Jose Rizal Madamay na rin yung lahat ng mga bayan, baka maisa-isa Bakit? Kasi wala sa katotohanan alin ang katotohanan? Ito mga kapatid, ang katotohanan. Dito tayo sasandig sa katotohanan ito. Kapag Quran ang sasandigan ninyo, isasagot talaga ninyo Andres Bonifacio. Kung narinig lang ni Andres yung baka tinaga kayo Dinadamay nyo kung walang kinalaman. So, Mandadamay. Nanahimik nadadamay kayo So mga kapatid, mga kaibigan, ang relihiyon po may kinalaman at may kaugnayang malaki sa pangkaligtasan, kapatid na Lino, ayon sa Biblia. Yan. Thank you, kapatid na Camacho. Thank you po sa nagtanong, kapatid na Patrick. Yan. Sige po, next. Si J.V. Hon Gonzaga. Brother MG Camacho. Isang pangalan May MG pa. Tanong lang po, bakit sa Ezekiel 41:17 hanggang 20, ang templo ng Diyos punong-puno ng larawan? Salamat po. Pakibasa po nga natin. At tandaan po ninyo ang Diyos po ang may gawa nito. Ang Diyos po ang nagsalita nito. Kaya ang sabi nga ng Roma, sino ka na tumututol sa Diyos? Diba? Kung ang Diyos ang may gawa niyan, bakit mo kukwestiyonin ang Diyos? Tama. Diba? Kung minsan may mga ginagawa ang Diyos na kung minsan tayong mga tao, tinatanong natin, bakit ba ang Diyos naglagay ng larawan? No? May baga questioning Ayan, ito yun Sa pagitan ng itaas ng pintuan, sa loob-looban ng bahay at sa labas at buong pader sa palibot, sa loob at sa labas ay sinukat. At ang pader niya, niyaring may mga kerubin, may mga puno ng palma. Isang puno ng palma ay sa pagitan ng kerubin at bawat kerubin ay may dalawang muka. Ibig sabihin, may mga drawing ito, may mga tinahi na itsurang kerubin. Ngayon ang tanong nyo rito, bakit may larawan? Talaga namang may larawan. Baka gusto nyo itanong dito, kapatid na siya nagtanong ay sino yan? Ako kasi, ganito ang ating iniisip, may ginagawa ang Diyos kung minsan tinatanong natin yung Diyos niya. Halimbawa, isa pang dagdagan natin yan, hindi lang ang Diyos ay pumapatay. Bakit ang Diyos pumapatay? Utos niya, bawal pumatay. Ano ka na tumututol sa Diyos? Sabi ni Pablo. Tama. Diba? Hindi ko ba pwedeng kahabagan yung dapat kong kahabagan? Diba? Kamuhian yung dapat kong kamuhian? Na ako niya ay gumagawa sa magpuputik bilang magpapalayo, sabi niya. Diba? Hindi ko ba pwedeng gawing mahusay o marupok yung sisidlan? Tama. Ibig sabihin, nasa Panginoon ng kapangyarihan. Ngayon, ibang-iba naman ito doon sa tanong na larawan talaga. Na wag kang gagawa para sambahin, wag kang gagawa para luran. Ibang-iba ito sa sa yaring ito. Tama. Kasi ang kinakatawan nitong kerubin, yung actual talagang kerubin sa langit. Tama. Kung bakit ipinakikita ito, bago ko ibigay kay kapatid na Camacho, kaya ito pinagawa ng Diyos para ipakita sa larawan nito sa langit. Yung kerubin, yung the Ark of the Covenant, yung 7 candlestick, table of shewbread, lahat po yan ay larawan na kumakatawan kay Kristo. Pero hindi nyo nakita dyan na ang mga saserdote lumuluhod sa kerubin. Tama. Ibang-iba po yun. Wala kayong nakita na pagpasok ng saserdote, high priest, mga Levite, ay lumuluhod sila roon sa kerubin.
at nagsasign of the cross. Ay, hindi po. Ipinakikita sapagkat yun ay simboliko na kung ang ating Panginoon bilang pari o bilang dakilang saserdote, ang nasa palibot niya ay puro mga aktwal na kerubin, mga anghel, kapatid na Camacho. Opo. At wala itong kinalaman, siguro ang tanong ay nakakapit sa Roman Catholic tradition. So, kasi may mga larawan din sa kanilang mga simbahan eh. Pero hindi ito kumakapit doon. Kasi sa panahong ito nang may mga larawan doon sa Ezekiel 41, sa nasabing mga talata, 17 patuloy hanggang 20, yung mga larawang na riyan, mapapansin nyo, pag pumapasok sila riyan, di naman nila pinagpupunasan ng panyo eh. Yeah. Di ba? Pagpunas ng panyo, kikiskis sa paa o saan mang parte ng katawan, tapos ilalagay naman nila sa mga kasu-kasuan nila, kung ito'y namamaga, kung saan man, hindi nila ito ginagawa. Yung mga larawang ito, hindi naman nila ito pinapasan eh. Wala silang ginagawang pagpuprosesyo, kagaya ng ginagawa ng tradisyon ngayon. Kaya malayong-malayo ang 41 ng Ezekiel. Wala rin kayong mababasa riyan na nang ginawa yung mga larawang iyan. Hinahalikan yung mga paan ng kerubin. Wala ho, mga kapatid. Kaya, hindi pwedeng gamitin ang Ezekiel 41, 17 hanggang 20, para sabihin, para i-justify yung Roman Catholic tradition sa kanilang mga ginawang mga ribulto. At ikakapit ihahanay sa Ezekiel 41. Hindi po pwedeng gamitin ng talatang ito para ma-justify ang mali nilang practices. Kaya mga kapatid, maliwanag lamang at hindi natin tinututulan, talagang may larawan doon sa Ezekiel 41, kapatid Dalino. Okay, thank you po. Ayan, next question po. Maraming mga tanong, mabilis ang oras. Israel na daw. Israel na daw, okay? Bakit kayo sumusunod sa Sabat? Kung yung talata na yan ay para lang sa Israel. Pag hindi pabor sa inyo, para sa Israel. Pag pabor sa inyo, hindi para sa Israel. Kasi lahat ng kautusan na sinunod ninyo ay ibinigay sa Israel. Ayon sa Malakias 4:4. Ang sabi diyan, alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Sa mga bagay, ang mga palatuntunan at katulan. Ay tama naman eh. Ayun nga, binibigyan din namin Tama. eh. Yan yung kaugnayan sa awit 147, 19 at 20. Kapag mo nga, Brother John Lloyd, Ang linaw nitong Malakias 4:4, ibinigay sa Israel mga kahatulan at palatuntunan. Sa Israel. Diba? Isang bahagi ng kautusan yan. Tinan nyo, alalahanin nyo ang kautusan ni Moises. Alin ba yung kautusan ni Moises? Na ang Diyos din ang nagbigay. Yun, bandang uli, may mga palatuntunan at kahatulan kanino? Sa Israel. Ngayon, yung ginawa ito para sa Israel. Anong tanong? Para sa atin ba ito? Papasok ang awit 147, 19 at... Hindi naman tignan lang ninyo yung palatuntunan at kahatulan. Hindi ibinigay sa alinmang bansa na hindi nila nalalaman yan tuloy na balikan nila natin. Yung 147, 19 at 20, yun at yun din ang laman Hindi naman natin tinututulan. Hindi lang sila nakakaunawa maigi, no? Kanyang ipinabatid ang kanyang salita sa ako, katumbas ng Israel. Naalala nyo, Israel, pinalitan yung pangalan niya, pinalitang yung ako mula sa Israel. Di ba? Ang kanyang mga palatuntunan at mga kahatulan sa Israel, parehas ng Malakias 4:4 Tama. Ngayon, para kanino yan? Talatang 20. Siya'y hindi gumawa ng gayon sa alinmang bansa. At tungkol sa kanyang mga kahatulan, hindi nila nalaman. Purihin yung Panginoon. Tingnan ninyo. Nililinaw na sa atin, kapatid na Camacho, na may mga batas sa ibang bansa na hindi angko para sa atin. May batas ang Pilipinas na hindi sakop ang bansang Amerika. May batas ang Israel para sa kanila na hindi sakop ang mga hintil. Tama. May mga batas ang mga hintil na hindi sakop ang Israel. Pero pagdating sa moral law, sa Decalogue, ay universal law yan. Tama. Yan ang pagkakaiba po. Ang pagkakaiba kasi po niya, yung kautusan ni Moises, palatuntunan at kahatulan,
nasulat po yan sa aklat. Samantalang ang Decalogue, 10 Commandments, daliri ng Diyos ang sumulat, pinagsulatan, 2 tapyas na bato, ay inilagay po yan sa loob ng kaba ng tipan. Yeah. Ipinagkatiwala po yun sa kanila, hindi para lamang sa Israel, kundi para ibigay sa atin. Ang linaw nun, 7:37-38 ng mga gawa, para sa atin. Oh. Kung ayaw nyo para sa atin, yung paglilingkod sa Diyos sa Israel. Oh. Ngayon, sinong Diyos ang pinaglilingkuran natin, kundi Diyos ng Israel? Yeah. Yung Kristong pinagkatiwala sa Israel, sinong Kristo ng mga Pilipino? Tama. Oh. Di ba? Kung hindi para sa atin yun, sinong Kristo ng natin mga Pilipino, kung hindi Kristo ng Israel? Yeah. Di ba? Madagdag ko pa Sige yan. po, kapatid na Camacho. Punta tayo doon sa 10 Commandments. Ayan. Kasi yun ang binabagsak talaga eh. 5:2 ng Deuteronomy. Tignan ho ninyo ha. Gusto ko makikita ninyo liwanag nito. Ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Ang nagsasalita, si Moises. Ang sabi ni Moises, ang Panginoong Diyos nakipagtipan sa atin sa Horeb. Yan. Sino yung kaatin? Siyempre, mga kasama niyang inilabas sa Ehipto. Yung mga Israelites at saka yung mga napangasawa ng mga Israelita na mga taga-Ehipto. Okay. Kaya ang Panginoon, ating Diyos, nakipagtipan sa atin sa Horeb. Talatang 3. Hindi pinagtibay ng Panginoon ng tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin niyang nangarirитong lahat na buhay sa araw na ito. Anong gusto nating makita rito? Bakit inilabas natin itong talatang ito? Gusto kong tignan ninyo yung terminong hindi pinagtibay ng Panginoon tipang ito sa ating mga magulang. Ang ibig sabihin, wala pa ang mga Israelita. Mayroon na silang sinusunod na tipan. Ang pinagkaiba lang ng tipan sa panahon ni Moises, yung tipang nakalista sa 5 ng Deuteronomy, pinagtibay. Sa panahon noon, hindi pa pinagtibay sa panahon ng kanilang mga patriarka. Kasi ang tawag pa lang noon, yung 10 Commandments ay oral law. Samantala sa panahon ni Moises, written law. Yan. Ngayon, para lubos nating makita, punta tayo sa saling Magandang Balita Biblia. Kapatid na John Lloyd. Sige po, lapag natin. 5:3 ng Deuteronomy, Magandang Balita Biblia. Yan, pakilagay natin sa screen. Siya'y hindi lamang sa ating mga ninuno nakipagtipan, kundi pati sa atin na nabubuhay ngayon. Meron na bang tipan ang mga ninuno bago pa ang Israel? Meron na. Aling tipan ang pinag-uusapan? Alinsunod sa context ng Biblia, 10 Commandments. Kaya ang 10 Commandments hindi eksklusibo para sa Israel. Wala pang Israel, umiiral na ang 10 Commandments. Sabi nga ng kapatid na Lino, ang moral law ay isang universal law. Sakop ang lahat ng tao, kapatid na Lino. Yan. Nakita ninyo, mga kaibigan, mga kapatid. Sige po, ayan, ako, unting minuto na lang tayo. Ayan. Patrick Gonzales. Yan. Huwag na po kayong mangbwisit. Tinan nyo, nahalata kayo ni Patrick Gonzales. Nambubwisit lang palang itong mga iba. Pero okay lang po yan sa amin. Sige lang po. Basta wag lang mga termino, mga foul. Yan, no? Okay. Wag na po kayong mambwisit ng hapon at pilitin pamalian si Kaplino at Kapernan. Mabibigo at masusukol lang lamang kayo. Pakituloy ako, gigil na sa inyo. Grabe. Maganda yung talata. Sige. 10 unang hanggang 3. Lapag natin, John Lloyd. Yeah. Nagigigil. Kami, natutuwa lang kami, no? Ito ating manunod, pati itong mga nagtatanong, talagang, nakikiusap na nga si Patrick, kung nakamambubuisit. Nahalata tuloy kayo, sa kaalaman ng lahat, kapatid na Patrick, hindi po Adventist yan. Yan, hindi po SDA yan. Yan ay Israelita. Brother Patrick. Kakampi ni Andres Bonifacio. Sige po. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas. Tuloy.
sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na Yan. may pagmamalasakit sa Gandang Diyos talata. na tapat hindi ayon sa pagkakilala. 3. Tres. Sapagkat Yan. sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasasakop sa katwiran ng Diyos. Talaga palang may ganun kapatid na lino. Oo, diba? May mga taong kahit anong turo mo sa Biblia kahit anong turo mo na maunawaan nila yung salita ng Diyos, ang gusto talaga nilang marinig Yung panig sa kanila Yung panig lang sa kanila. Bakit? Kasi ang gusto lang nila, maitayo yung sariling kanila. Ayaw nilang magpasakop sa tunay na katwiran ng Diyos, kapatid na lino. Yan. Nakita ninyo mga kaibigan. Ayan. Naku po, mabilis lang oras. Next question. Para kayo sinermonan ni sino yan? Si Patrick. Sige. Sige po, hanggang 5:15 lang po tayo. Nagsesenyas na yung ating mga technician natin. May mahalagang lakad pa po sila. Yan. Binigyan po tayo ng pagkakataon. Follow up po, Brother Camacho, kay Jed Gihon Gonzaga. Follow up po, Brother Camacho, bakit po ang mga Roman Catholic ay kiniklaim po nila na ang unang Santo Papa daw ay si Apostol Pablo? Okay, Apostle Paul, yan. Kasi meron po akong reference na ang Santo Papa sa Roma, ang kapalit ni Jesucristo dito sa lupa. Yan po kiniklaim nila. Isa po akong Seventh-day Adventist. Amen. Thank you po, maraming salamat po. Hindi ko po alam kasi bago lang ito sa aking pagbasa. Si Pablo pala, baka hindi kaya si Pedro? Kung si Apostol Pablo, maglalaban sila ni Pedro. Oo. Dalawa na silang parehong unang apostol. Oo, no? Itong dalawang to, Isa, si Pablo, pastor, ministro, evangelista sa mga hintil. Si Pedro, dito sa mga Hudyo. Ngayon, mag-aaway sila. Parehong santo. Sino ba talagang parehong unang papa. Unang papa. Yan. Papa. Pero mga kapatid, hindi totoo na sila ang unang papa. Mapa kay Pablo, mapa kay Pedro. Yan, mapa kay Pablo, mapa kay Pedro. Hindi sila unang papa. Halimbawa, si Pedro, hindi pwedeng maging papa yun. Kasi ang papa, ayon sa tradition, walang asawa. Si Pedro may asawa Bakit? Binanggit nga ng Biblia, meron siyang biyanan. Yun. Di ba? Si Apostol Pablo naman, hindi rin pwedeng maging papa. Kasi wala sa kategorya o wala sa kasaysayan. Doon sa tunay na kasaysayan ng iglesia, kailanman di siya naging papa at hindi sila naging kapalit ni Kristo. Yun. Ang tawag sa kanila apostol ni Kristo, hindi kapalit ni Kristo. Magkaiba ho yun. Yung apostol, kinatawan. Parang kinatawan tayo ng Diyos sa lupang ito. Hindi sila bilang kapalit. Hindi kahit sino mang tao, hindi niya magagawang palitan. Ang anak, sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo sabi nga ng Biblia ang Panginoong Jesucristo, ang siyang kahapon, ngayon, at magpakailanman. Paano mapapalitan natin yan? Kung siya rin ang nakaraan, siya rin ang ngayon, at ang nakaraan. Wala kang pwedeng ipalit dyan. Kaya maliho ang doktrina na si Apostol Pablo ang unang papa na kapalit ni Kristo. Kahit pa nga si Pedro, hindi siya kapalit. Sila ay mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid na lino. Ayan, nakita po ninyo. Sila rin mga itinuring na mga haligi. Hindi mga pundador, di ba? Hindi founder, hindi ulo. Tama. Haligi, iba ang haligi sa ulo Ang ulo si Kristo. Di ba? Walang kapalit. Patrick Gonzales. Kaplino, Kap Fernando, truly inspiring at magandang example po kayo kung paano dapat ang isang tunay na Christian. Tanong ko po saan po ba kayo humuhugot ng kapayapaan, katatagan ng loob at ng pananampalataya na hindi nawiwindang sa kabila ng mga ano yun? Mga Tunod natin yung karugtong Maganda yung mensaheng paabot ng kapatid na Patrick, Yan.
Ano karugtong po niya? Habang dinudugtong ng kapatid na John Lloyd, no? Ito isang talata kung bakit naisasagawa yung bagay na ito. Ay, ayan na ba? Ayan. Yan. Na hindi nawiwindang sa kabila ng mga kalaban at dati nyo kasama sa pananampalataya na tinatawag kayo kulto, nanininira, nambubuisit, nakakakonsumi, Yeah. at sobrang nakakagigil, at sa sarap talaga kutusan, pingutin, kurutin sa mga singit. Grabe, stress na naman ako ngayong hapon. Pasensya na po. Alam ninyo, Tinan nyo, kahit yung kapatid na Patrick, kami rito ni kapatid na Camacho, natatawa na lang kami dito kay... Pero alam nyo, alam nyo, ito lang masasabi ko habang inuhugot yung talata mo, kapatid na natatawa Camacho. nga ako. Alam nyo, sa mga nanonood, sa mga viewers ho natin, kung wala hong ganito, kayong mga nanonood, may stress ho kayo sa aming mga pagsagot eh. Buti na lang may mga taong ganito na naaalis ang inyong stress, Oo. na nakakabigay ng pagngiti. Alam mo, kaganda sa ngumingiti at tumatawa, a merry heart do with good luck and Iyon, medicine, oo, di ba? oo. A broken spirit is dryeth thy bones, di ba? Proverbs 17:22. Kaya maganda yung may programa natin dito, mga nagtatanong, masaya. Yan. O ngayon, ang tanong, saan daw tayo humuhugot, kapatid na Ayan, Camacho, oo. no? Siyempre, unang-una, sa biyaya ng ating Panginoong Kristo. Sa pagkatulad ng mga apostol, yan din naman ang nangyayari sa panahon ito. Mateo 10:16. Bang, Tingnan ho ninyo. maging. Para pasok na naman tayong kalapati dyan, bro. Narito, sabi doon sa kanyang mga apostol, sinusugo ko kayong mga Gaya. sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Di ba nakaka-stress yan? Isugo ko sa gitna ng mga lobo. Pag di ka nangayayat yan, di ka ma-stress yan eh. Pero sa kabila nito, sabi ng Panginoon ganito eh. Sinusugo ko kayong mga gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Magpakatalino kayo. Magpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at mga pakatimtimang gaya ng mga kalapati. Kaya nga dito, chill-chill lang tayo eh. Yung sinasabi natin, gigil ako. Lambing lang natin yun. Pang ano lang yun, pampagod vibes. Yan. Pero ang pinakalunduan po niyan, gusto namin makita ninyo ang katotohanan. Kaya makita ninyo yung aming pagsagot tumisa, nagbibigay kami ng assignment. Kasi sabi ng talata na i-apply natin sa ating sarili, magpakatalinoan niya kayong gaya ng mga ahas eh. Di ba? At magpakatimtimang kayong gaya ng kalapati. Kaya nga kahit anong mura sa atin, madalino sa mga diskusyon. Oo nga. Kahit na anong klaseng pag-aglahi, nakangiti lang tayo eh. Mas lang tayo, chill-chill lang eh. Kasi, nasa atin ang katotohanan eh. Ang gusto lang natin, makita nila, maituro natin ang katotohanan mula sa Diyos. Siguro, kailangan hanapin ng iba yung kaharian muna ng Diyos para maidagdag sa kanila yung katimtimang hinahanap ng ating Panginoong kapatid na rin. Okay, thank you po. Naku po, mukhang marami nang pumapasok na tanong, John Lloyd. Di ba natin sila maaawat? Pag hindi natin sila maawat, tayo na ang umawat. Alam nyo, mga kaibigan, mga kapatid, masarap pa sana tayong mag-usap pagdating sa salita ng Diyos. Marami po kayong nais na tanong, kaya lang po nagtumulin at ito na po, dumating na yung ating oras. Ano po ba ang dapat nating gawin? Hindi po ba kayo magtatampo kung pansamantala, magpaalam na po ba tayo? Ano sa tingin po ninyo, mga kaibigan? Kasi dumating na po tayo, 5:15 na po. Itong aking mga technician, may mahalaga pa po silang lakad. Meron pa ba, John Lloyd? Marami pong tanong. Marami pa? Oo, marami pa. Sige, last na muna to. Ito, sige. Kami po ay nananawagan po sa inyo na pagpaumanhin po ninyo na yung hindi po masasagot ang iba, ay wag naman po ninyong isipin, ay hindi nila kayang sagutin yan, kaya nagpapaalam na po. Ay hindi po. Talagang may oras lang po tayong dapat sundin. Kaya doon po sa hindi po masasagot po ngayong hapon, balikan na lang po natin sa susunod uli na linggo. Okay lang po ba sa inyo? Ayan. Kaya dito po ay pasamantala kay Truth Finder, yun na lamang po ang ating bibigyan ng daan ng pagsagot. Okay? Sana po nakakaintindihan po tayo. Pasensya na po kayo.
kung medyo nabitin po ang inyo pong mga tanong, dumating na po yung oras, ha? Yes, Okay, sir. maraming salamat po sa inyo. Sige po, ito po tanong ni Truth Finder. Good PM po. Bakit po may mga nadidiscovery pa rin ngayon na mga fossils ng mga hayop na milyon na ang taon? Parang totoo po yung nasa Isaias na talagang may nauna pa kay Adan. Ano po ang stand nyo sa mga discoveries ngayon? Yan. Salamat po. Opo, yung mga nahuhukay ng mga archaeologist natin sa kasalukuyan, ang pinagbabasihan po nila dyan ay yung mga gawang panukat ng mga tao para masukat kung ilang libong taon o ilang milyong taon na ang nagdaan. Isa na rito, halimbawa, yung tinatawag na, ano nga ba ito? Maalala ko, yung carbon data. No? Isa dyan yung carbon data, at meron pang isa riyan na ito'y magawa lamang din ng mga scientist. Tandaan natin, ang science, mayroong dalawang uri. Isang non-exact science at isang exact science. Yung non-exact science, ito yung mga nahihirati sa tinatawag na evolutionary hypothesis. So, sila yung mga gumagawa ng mga kwento na hindi kaugnay ng banal na kasulatan. Sila yung naglalabas ng mga teaching na ang edad ng ating daigdig ay binubuo ng million of years o ng trillion of years, ng billion of years. Ang tawag po dyan mga hypothesis. Yung isa naman, na uri ng science, exact science. Parang sa mathematics, mayroon non-exact mayroon non-exact math at saka exact math. Yung eksaktong math, talagang pag sinabi mong 1 plus 1, talagang 2 talaga yan. Okay? Yung mga hindi eksakto, ito na yung may mga point system, sa math, hindi eksakto ito rin yung, ganito rin, yung non-exact science. Merong mga palapalagay ang tao, para magkaroon lamang ng datos ang mga archaeologists, at mailagay sa libro. Pero sa banal na kasulatan, mga kapatid, wala nang mas nauna pa kila Adan. Sila ang kauna-unahang tao na nilikha ng Panginoon. Kaya sabi sa Bagong Tipan, kung paanong ang unang tao si Adan at ang huli naman ang ating Panginoon Kristo. Wala nang mas nauna pa kay Adan. Huwag kayo maniniwala sa mga turo din, halimbawa, ng Operianismo. Na nauna daw si Lilith, kaysa kay Eva, na may mas nauna pang tao, kaysa kay Adan. Kaya nang pinalaya si Cain, meron siyang napangasawa. Yun yung mga gawa-gawa lamang ng mga kwento-kwento lamang po, na wala namang sinasabi ang banal na kasulatan. Walang ibang nauna kay Adan, kundi si Adan mismo ang unang tao. At ang huling Adan, ang ating Panginoon Kristo nang nagbibigay ng buhay. Yan. Naku, thank you po. Maraming salamat po.